Makikita ang mga tao sa isang masayang pagdiriwang, naglalakad ng masigla. May mag-amang nagtatawanan at naglalaro, kitang-kita ang kanilang kasiyahan. Nakangiting sabi ng ama, ang kulit mo talagang bata ka. Napakaraming tao sa kalsada, abala ang lahat. Ang mga kalalakihan ay walang tigil sa paglalakad, kasabay ng mga taong nakikipagsapalaran sa buhay sa kabisera. Biglang lumitaw ang isang lalaking mukhang gutom na gutom. Walang tigil siyang sumusubo ng malalaking piraso ng baozi, tinapay na may palaman. Nagulat ang mga tao at napatingin sa kanya. Nag-aalalang tanong ng isa, kailangan ba natin siyang pigilan? Ang ikinababahala nila ay ang mga nakasalansan na baozi sa mesa. Nagtataka sila kung paano niya maubos ang lahat ng iyon. Hindi kaya mabusog siya ng sobra? Ang lalaki ay mukhang nagdurusa habang kumakain at umiiyak, kaya lalo silang nagtaka. Kumakain ng sagana habang lumuluha. Isang taong may mataas na katungkulan ang nagsalita, ngayon ka lang nakakita ng ganito, ano? Isa siyang kakaibang tao mula sa iinam. Tumawa ang isa pang lalaki at tiningnan siya ng may pangungutya. Sa hitsura niyang yan, bumuntong hininga ang mataas na opisyal. Negosyante ka, pero hinuhusgahan mo ang tao sa panlabas na anyo. Marami ka pang dapat matutunan. Ipinagpatuloy ng opisyal ang pagkukwento. Hindi ka man katutubo rito, siguro narinig mo na ang tungkol sa isang taong walang katulad na pinag-isa ang lahat ng mga samahang pangkalakalan sa iinam. Gulat na tanong ng negosyante, pinag-isa ang lahat ng samahang pangkalakalan? Tumango ang opisyal. Siya sige. Lumipat ang tagpo sa lalaking kumakain habang umiiyak. Boses ng opisyal, ang dakilang negosyante na nagtipon sa lahat ng mga samahang pangkalakalan sa iinam. Si Long Hualin na dating kabilang sa Tianhai Trade Company. Tandaan, kung ang Ti Long Hualin ay hindi ang tamang pangalan ng karakter, palitan ito ng tamang pangalan mula sa nobelang The Useless Young Master's Return for Revenge. Itinuro siya ng isang babae at galit na sinabi, hindi ba sinabi ko na dapat 3 beses lang kumain sa isang araw? Bakit parang pinagsama-sama mo ang 3 araw sa isang kainan? Hinila niya ito at nagmakaawa, parang awa mo na, kumain ka ng kaunti lang. Boses ng opisyal, ang taong dating sinasabing pinakagwapong lalaki noong kanyang kabataan. Patuloy na sinasabi ng babae, sinabi ko na kung magpapatuloy ka sa ganito, hindi ka kayanin ng katawan mo. Galit na lumingon si Long Hualin at sinigawan siya. Pero kung hindi ko gagawin ito, babalik ang mga nakakatakot na alaala at pahihirapan ako. Natigilan ng babae sa kanyang sinabi. Ang bangungot ng araw na iyon ni. Dahan-dahang binitawan ni Lianhua ang kanyang damit. Tandaan, kung ang Ti Lianhua ay hindi ang tamang pangalan ng karakter, palitan ito ng tamang pangalan mula sa nobelang The Useless Young Master's Return for Revenge. Muling nagsalita ang babae ng pagalit, dahilan para manginig ang lalaki. Magpapabaya ka na lang ba hanggang sa huli? Lumingon si Long Hualin at tumingin sa kanya nang walang magawa, umiiyak. Lianhua. Mabilis na lumipat ang tagpo sa isang karwahe na bumabagtas sa kagubatan. Hawak ni Lianhua ang rosaryo at walang tigil na nagdarasal. Sa loob ng karwahe, sinabi ni Long Hualin sa kanya, wala nang saysay ang lahat sa akin ngayon. Bumuntong hininga siya. Noon pa man, ginagamit ko lang ang aking matabang katawan dahil sa labis na pagkain at mga mamahaling bagay para itago ang malalim na sugat sa aking puso. Naging malungkot siya. Ang sakit ng pagkawala ng mga mahal sa buhay. Sana'y gumaling na nang magkaroon ako ng pamilya, pero patuloy pa rin akong nananaginip ng masama tungkol sa araw na iyon. Nag-aalalang tumingin ang babae sa lalaki. Ginoo Ti. Biglang bumuntong hininga si Long Hualin at mumiti. Ilang taon na ba ang nakalipas mula nang sumali ako sa Tianhai Trade Company, pero tinatawag mo pa rin akong Ginoo, sa halip na pinuno. Mumiti ang babae at namula. Kahit gaano pa katagal ang lumipas di. Sabi niya nang may katiyakan, sa puso ko, mananatili kang Ginoo ng Tiansongset. Nagulat siya sa mukha ng babae. Lianhua, may mga kulubot na sa mukha mo ngayon. Bumuntong hininga si Long Hualin, hinawakan ang kanyang noo at nag-isip. Kahit iniwan ko ang pamilya at nagpakasal sa labas, hindi mo pa rin ako iniwan. Hindi ka na lang basta isang katulong, kundi isang kapamilya na hindi mapapalitan. Hinawakan niya ang malaking peklat sa kanyang noo. Kung wala ka, Lianhua, siguro patay na ako noong araw na iyon.
Naalala niya ang mapait na tagpo ng sunugin ang buong punong himpilan noong araw na winasak ang Tianzong-set. Isang masayang pamilya ang lumitaw sa kanyang alaala. Ang kanyang ama ay may nakangiting mukha. Ang pinakakinamumuhian ko sa mundo ay ang aking ama. Naghahanda ng papeles si Long Hualin at ipinahayag kay Lianhua. Simula ngayon, siya ang papalit sa akin bilang tagapagmana. Kung dumating ang aking ama, dalhin mo siya sa estatwa, huwag mo siyang dalhin sa akin. Umalis si Long Hualin na nakasakay sa karwahe. Hindi nagtagal. Tuluyan ko nang tinuldukan ang ugnayan ko sa aking pamilya. Bagaman ako ang panganay na anak ng isang pamilya ng eskrima na tanyag sa Jianghu, mundo ng martial arts, tinanggap ko ang maging manugang ng Tianhai Trade Company. Tiniis ko ang dungis sa aking pangalan. Isang malaking pangyayari ang naganap na nagpaluhod kay Long Hualin sa lupa. Tandaan, siguraduhing tama ang pangalan na Long Hualin mula sa nobela. Makalipas ang ilang taon, naganap ang isang malagim na trahedya sa Tianzong-set. Sinalakay sila ng isang malaking sekta. Sa panahong iyon, wala siyang nagawa kundi lumuhod sa bulwagan habang nasusunog ito at sumigaw ng walang magawa. Nang makita kong nalulubog sa dagat ng apoy ang aking pamilya, napagtanto ko na ang estatwang iniwan niya ay naroon pa rin. Ang ama na dating kinamumuhian ko, na may puot sa mukha ni Long Hualin, ay ang taong pinakamamahal ko. Tumakbo si Long Hualin sa pader at inuntog ang kanyang ulo rito, sumisigaw ng walang magawa. Agad na tumakbo si Lianhua at pinigilan siya. Huwag po ninyong gawin yan. Mamamatay kayo. Parang awan niyo na, tumigil na kayo. Tandaan, siguraduhing tama ang pangalan na Lianhua mula sa nobela. Matapos ang ilang sandali ng pagpupumiglas, tumigil siya at walang nagawa kundi umupo roon at umiyak. Habang nalulubog pa rin si Long Hualin sa kanyang kalungkutan, biglang may isang bagay na mabilis na papalapit sa kanilang karwahe. Si Long Hualin at Lianhua. Ang bagay na ito ay tumatakbo ng mabilis na tila may tinatarget. Sa loob ng karwahe, sinabi niya kay Lianhua, simula ngayon, magbabago ang lahat. Sisikapin kong muling buuin ang relasyon ko sa aking asawa, at tatalikuran ko na ang katawan kong ito na puno ng taba. Ipinapangako ko, sabi niya habang tumatawa. Sobra na ang sakit na ito. Oras na para mabuhay ako para sa aking pamilya. Bagaman medyo nag-aalala pa rin ako sa malamig kong asawa, sabi niya habang nakangiti sa kanya. Pero Lianhua, parang pamilya na kita. Naramdaman niya ang pagdamdam. Ginoo, sisikapin ko pa po simula ngayon. Biglang sumabog ang karwahe. Dahil sa pagsabog, tumilapon si Long Hualin patungo sa kanya. Sumigaw siya sa sakit. Sa labas, isang bagay ang sumalakay sa kanilang karwahe ng napakabilis. Agad na tumilapon ang dalawa palabas at sumigaw. Dahil sa kanyang malaking katawan, gumulong si Long Hualin sa lupa ng malayo. Isang lalaki rin ang mabilis na lumapag. Dahil sa pagtama, tumama siya ng malakas sa puno sa likuran. Matapos subukang kumalma, napakagat siya ng kanyang mga ngipin habang iniisip, napunit ang mga laman loob ko. Biglang may 3 asasin ang tumakbo patungo sa kanya. Nagulat siya at hindi maintindihan ang nangyayari. Bago pa siya makapag-isip, sumugod na ang 2 panig sa isa't isa. Hinarang niya ang espada ng asasin gamit ang kanyang mga kamay at nagtanong, hindi ba sinabi ninyo na hindi ako makakatakas? Sinabi niya nang walang magawa, tiyak na pinagtaksilan ninyo ako. Kasabay nito, sinaksak siya ng 2 sundalo sa magkabilang gilid. Malamig na sinabi ng asasin na maihawak ng espada na puno ng dugo, ganito rin ba katapang ang number 1 demon master sa mundo kapag bumagsak na siya? Paalam na, master. Nagalit ang demonyong Panginoon sa kanyang sinabi. Kinuyom niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, Blood Demon City, kung hindi ko kayo dudurugin. Bigla siyang naglabas ng kapangyarihan, dahilan para tumilapon ang 3 asasin. Hindi na ako ang inyong master. Sa kabilang banda, si Long Hualin ay nakahandusay pa rin sa lupa. Agad siyang tumingala at nagulat nang mapagtanto ang isang bagay. Ang pamilyar na figura ni Lianhua ay nakahiga sa lupa. Galit na galit siya. Pinalilibutan ng dugo ang kanyang katawan na nagdulot sa kanya ng pag-uutal. Agad siyang tumakbo patungo sa kanya at sumigaw, Lianhua. Nang buhatin niya si Lianhua, malamig na ang kanyang katawan. Wala siyang nagawa. Parang ganito na lamang. Ang kanyang huling kapamilya ay pumanaw mismo sa kanyang mga mata.
Ano ba ang nangyayari? Walang nagawa si Long Hualin kundi yakapin si Lian Hua ng mahigpit at sumigaw ng desperado. Bakit nangyayari ang mga kabaliwan na ito? Tandaan, siguraduhing tama ang pangalan na Long Hualin at Lian Hua mula sa nobela. Sa kabilang banda, matapos mapabagsak ang tatlong asasin, ang paligid ay puno ng dugo. Ang number 1 demon master sa mundo ay nagpupumilit na gumapang pasulong at sinabi, "Dali. Pagod na siya. Kailangan kong makahanap ng bagong katawan bago ako tuluyang mawala ng hininga." Gumapang siya na may mga sugat sa kanyang tiyan. Sa huli, sumuka siya ng malaking tipak ng dugo at galit na sinabi ng may determinasyon, "Kailangan kong gawin ang Divine Soul Detachment Art." Pagkatapos noon, bumagsak siya sa lupa ng may pagsisisi. Nakakainis. Matatapos na ba ang paglalakbay ko sa landas ng paglilinang dito? Sa sandaling iyon, may isang boses na nagsalita na nagpagulat sa kanya. "Hoy, matandang hukluban." Tumayo roon si Long Hualin, umiiyak ng walang magawa, at nagtanong sa kanya, "Bakit ninyo ako isinadlak sa labanang ito?" "Dahil dito, namatay ang aking pamilya." "Bakit ninyo pinili ang lugar na ito para maglaban?" Patuloy niyang hinawakan ang kwelyo ng number 1 Demon Master at sumigaw ng may kawalan ng pag-asa, "Sabihin mo sa akin. Patay na ang buong pamilya ko. Naiintindihan mo ba?" Patuloy siyang nagmura. "Sinungaling." Biglang tumingala ang number 1 Demon Master at tumingin sa kanya ng may nakakatakot na mga mata. Bahagyang nagulat siya. Agad niyang inatake si Long Hualin gamit ang dalawang daliri. Sa wala pang isang segundo, naparalisa na ni number 1 Demon Master si Long Hualin. Bumagsak siya pabalik sa lupa ng may pagtataka. "Pinaralisa niya ako." Bumagsak siya ng malakas sa lupa. Ngunit sa kanyang puso, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Impossible. Patuloy na sinubukan ni Long Hualin na gumalaw, ngunit lahat ay walang saysay. Dahil dito, lalo siyang nagulat. "Hindi ko maigalaw ang katawan ko." Dahan-dahang lumapit ang number 1 Demon Master sa kanyang katawan ng may nakakatakot na mga mata. Nagulat siya at nagsalita, kahit matanda na siya at sugatan, napakalakas pa rin niya. Bagaman ang mga kaisipang iyon ay tumatakbo sa kanyang isipan, patuloy siyang nakatingin sa kanya ng may pag-iisip. Dapat ko sanang napagtanto na isa siyang tao mula sa Jianghu kanina pa. Nawala na sa akin ang kontrol. Nakakainis. Umupo ang number 1 Demon Master sa tabi ng katawan ni Long Hualin at nagsabi ng mga bagay na mahirap intindihin. Ang paraan ng Divine Soul Detachment Art. Kailangan ko ng isang katawan na bata at malusog para ipagpatuloy ang mahabang daan sa hinaharap. Tumaas ang kanyang kamay at tiningnan siya ng may nakakatakot na mga mata. Ngunit sa ganitong kritikal na sandali, wala akong ibang pagpipilian. Agad na tumama ang kanyang kamay. Agad siyang tumakbo papunta sa kanya at sumigaw, "Lian Hua." Nang buhatin niya si Lian Hua, malamig na ang kanyang katawan. Wala siyang nagawa. Parang ganito na lamang. Ang kanyang huling kapamilya ay pumanaw mismo sa kanyang mga mata. Ano ba ang nangyayari? Walang nagawa si Long Hualin kundi yakapin si Lian Hua ng mahigpit at sumigaw ng desperado. Bakit nangyayari ang mga kabaliwan na ito? Tandaan, siguraduhing tama ang pangalan na Long Hualin at Lian Hua mula sa nobela. Sa kabilang banda, matapos mapabagsak ang tatlong asasin, ang paligid ay puno ng dugo. Ang number 1 Demon Master sa mundo ay nagpupumilit na gumapang pasulong at sinabi, "Dali. Pagod na siya. Kailangan kong makahanap ng bagong katawan bago ako tuluyang mawala ng hininga." Gumapang siya na may mga sugat sa kanyang tiyan. Sa huli, sumuka siya ng malaking tipak ng dugo at galit na sinabi ng may determinasyon, "Kailangan kong gawin ang Divine Soul Detachment Art." Pagkatapos noon, bumagsak siya sa lupa ng may pagsisisi. Nakakainis. Matatapos na ba ang paglalakbay ko sa landas ng paglilinang dito? Sa sandaling iyon, may isang boses na nagsalita na nagpagulat sa kanya. "Hoy, matandang hukluban." Tumayo roon si Long Hualin, umiiyak ng walang magawa, at nagtanong sa kanya, "Bakit ninyo ako isinadlak sa labanang ito?" "Dahil dito, namatay ang aking pamilya." "Bakit ninyo pinili ang lugar na ito para maglaban?" Patuloy niyang hinawakan ang kwelyo ng number 1 Demon Master at sumigaw ng may kawalan ng pag-asa, "Sabihin mo sa akin. Patay na ang buong pamilya ko. Naiintindihan mo ba?"
Patuloy siyang nagmura. Sinungaling! Biglang tumingala ang number 1 Demon Master at tumingin sa kanya nang may nakakatakot na mga mata. Bahagyang nagulat siya. Agad niyang inatake si Long Hualin gamit ang dalawang daliri. Sa wala pang isang segundo, naparalisa na ni number 1 Demon Master si Long Hualin. Bumagsak siya pabalik sa lupa nang may pagtataka. Pinaralisa niya ako. Bumagsak siya ng malakas sa lupa. Ngunit sa kanyang puso, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Impossible. Patuloy na sinubukan ni Long Hualin na gumalaw, ngunit lahat ay walang saysay. Dahil dito, lalo siyang nagulat. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Dahan-dahang lumapit ang number 1 Demon Master sa kanyang katawan nang may nakakatakot na mga mata. Nagulat siya at nagsalita, kahit matanda na siya at sugatan, napakalakas pa rin niya. Bagaman ang mga kaisipang iyon ay tumatakbo sa kanyang isipan, patuloy siyang nakatingin sa kanya nang may pag-iisip. Dapat ko sanang napagtanto na isa siyang tao mula sa Jiang Hu kanina pa. Nawala na sa akin ang kontrol. Nakakainis. Umupo ang number 1 Demon Master sa tabi ng katawan ni Long Hualin at nagsabi ng mga bagay na mahirap intindihin. Ang paraan ng Divine Soul Detachment Art. Kailangan ko ng isang katawan na bata at malusog para ipagpatuloy ang mahabang daan sa hinaharap. Tumaas ang kanyang kamay at tiningnan siya ng may nakakatakot na mga mata. Ngunit sa ganitong kritikal na sandali, wala akong ibang pagpipilian. Agad na tumama ang kanyang kamay sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kahit na kailangan kong angkinin ang isang matabang katawan, kailangan kong mabuhay sa anumang paraan. Naramdaman ni Long Hualin ang pagdaloy ng kapangyarihan mula sa kaliwang kamay ng matandang hukluban. Kaliwang kamay na pinagsama-sama ang 100 taon ng panloob na lakas. Pagkatapos, inilagay ang kanyang kanang kamay sa kanyang noo. Kanang kamay na naglalaman ng esensya ng kaluluwa. Isang bagong liwanag ang sumabog doon at tumagos sa bagong katawan. Isang pulang usok ang dahan-dahang kumalat sa paligid. Biglang bumangon si Long Hualin at itinulak ang matandang katawan ng number 1 Demon Master palayo sa lupa. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Long Hualin ay tuluyan ng naging katawan ng number 1 Demon Master. Hindi niya nakalimutang ikuyom ang kanyang mga kamao ng ilang beses upang subukan ito. Pagkatapos, nagpakawala siya ng isang baliw na tawa. Bigla niyang naramdaman na may mali at natigilan. Mukhang nagtagumpay ako. Tumingin siya sa matabang katawan ng may pagtataka. Ang kaluluwa ng number 1 Demon Master ay tumingin sa katawan ni Long Hualin ng may pagtataka. Dapat ay nasupil na ako ng panloob na lakas at espiritual na enerhiya ko. Kinuyom ni Long Hualin ang kanyang mga ngipin nang may galit at sinabi, hindi ako pwedeng mamatay dito. Sumugod ang dalawang kaluluwa sa isa't isa. Hindi nakalimutan ni Long Hualin na sumigaw, kailangan kong mabuhay upang hugasan ang pagkapuksa ng aking angkan. Labanan nila ng husto. Nag-isip ng may pagtataka ang number 1 Demon Master. Napakalakas ng kanyang kalooban. Ngunit bigla niyang sinabi, imposible. Unti-unting lumiit si Long Hualin na ikinataka niya. Paano nagiging malabo ang aking isip? Sa sandaling iyon, isang assassin sa likuran na nakaligtas ay lumapit na may espada. Sa sandaling iyon, tumayo siya sa likuran ng katawan ni Long Hualin at biglang nagsalita. Matagumpay na bang naisagawa ang pagpapalit ng katawan? Talagang kahanga-hanga kayo, Master. Hindi ako nagkamali sa pagtawag sa iyo ng Master. Pero itinaas niya ang kanyang espada patungo kay Long Hualin at sumigaw, ang iyong parasitikong buhay ay matatapos na rito. Nang makita ito ng number 1 Demon Master, lumingon siya ng may pagtataka. Traitor! Sa sandaling iyon, tumusok ang espada sa katawan na kanyang inangkin. Ang Divine Soul Detachment Art ko malapit ng makumpleto. Hindi niya nagawang pigilan ang pagsuka ng malaking dugo mula sa kanyang bibig. Pagkatapos, isang pulang liwanag ang kumislap doon na tila huminto ang lahat. Ang eksena ay lumipat sa isang malaking hall. Payapa. Isang kaisipan ang pumasok sa isipan ni Long Hualin. Ang sakit ng ulo ko ay halos sumabog na. Dahil medyo gwapo si Long Hualin noong bata pa, hinihiling kong tawagin ko siyang siya. Naguguluhang bumangon siya at tumingin sa paligid at nag-isip na saan ako. Isang botika. Patuloy siyang tumingin sa paligid. Ang lugar na ito ay mayroong mga salansa ng mga libro na nakakalat sa lahat ng dako. Nauuhaw ako.
Agad na itinaas ni Long Hualin ang isang tabo ng tubig at ininom ito. Pagkatapos, pinunasan niya ang kanyang bibig ng may pagod at nag-isip ang gamot. Tumingin siya sa kanyang payat at baluktot na kamay na nakakatakot. Sa malaking hall, narinig ang kanyang boses, ano ito? Naguguluhang nakaupo pa rin siya sa kama at sinira ang tabo. Ang aking kamay, si. Hindi pa rin niya matanggap at tumingin sa kanyang payat na kamay noong bata pa. Bakit? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at tumakbo papasok si Lian Hua at nagtanong sa kanya, Ginoo, ayos lang po ba kayo? Nakita niyang nakaupo pa rin siya roon na nagdulot sa kanya ng pagtataka. Nagtanong ulit siya, kayo po ba ang nakabasag ng tabo? Nanginginig siya sa gulat nang makita niya siya noong bata pa at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Lian Hua, ikaw ba yan? Bakit bumalik sa dati ang katawan ko? Tumingin siya sa kanya nang may pagtataka at nagtanong, Ginoo, nananaginip na naman po ba kayo ng masama? Nang marinig niya ito, bahagyang nagulat siya. Agad niyang pinakalma ang kanyang sarili. Panaginip lang ito. Kaagad, nasugatan siya ng bubog sa sahig. Agad na itinaas ni Long Hualin ang kanyang paa. Nang makita niya ang dumudugong paa, naguluhan siya. Nag-alalang sinabi ni Lian Hua, Ginoo, bakit kayo naglalakad ng nakayapak? Tumingin siya sa kanyang paa at nag-isip ng may pagtataka, bakit ganito ang sakit? Lalo siyang naguluhan habang iniisip niya ito. Totoo ba talaga ito? Agad siyang lumingon at tumingin sa likuran at nagulat. Ang sumunod na eksena sa likuran ay nagpanganga sa kanya. Agad na tumakbo si Long Hualin sa labas. Nag-alalang tumakbo si Lian Hua sa kanya at sinabi, Ginoo. Nasugatan ang iyong paa, bakit ka gumagala? Patuloy pa rin siyang tumatakbo pasulong. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang estatwa nang may pagtataka at naguluhan. Impossible. Bakit ito narito? Ang mga alaala ng nakaraan niyang buhay ay sumulpot sa kanyang isipan. Siya ay walang nagawa sa sitwasyong ito. Sumigaw siya ng baliw at inuntog ang kanyang ulo sa estatwa na nagdulot ng pagdaloy ng dugo sa paligid ng estatwa. Nanginginig na iniabot ni Long Hualin ang kanyang kamay patungo sa estatwa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita at tinawag ang kanyang pangalan. Lian Hua. Nang marinig niya ang kanyang pagtawag, agad siyang nag-alala. Umiyak siya nang hindi maintindihan at patuloy siyang tinanong, kailan ko itinayo ang piyeta na ito? Nag-isip sandali si Lian Hua at agad na sumagot, mga 5 araw na ang nakalilipas, Ginoo. Nang marinig ito, agad siyang nagsalita. 5 araw. Kailangan kong suriin ang lahat. Pagkarinig nito, bahagyang naguluhan siya at tumingin sa kanya. Pagkatapos, hinawakan niya ng mahigpit ang estatwang bato at pinagsama-sama ang lahat ng kanyang lakas. Tumayo siya. Nang makita ito, nag-alala si Lian Hua at sinabi, Ginoo. Pagkatapos, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa mundo upang ihampas ang kanyang ulo sa estatwa na nagdulot ng pagdaloy ng dugo sa kanyang ulo. Parang isa na siyang ibang tao, tuluyan na niyang winasak ang estatwa na itinayo niya. Nang makita ni Lian Hua, sumigaw siya ng may pag-aalala at tinawag siya, Ginoo. Ang dugo ay umaagos na sa kanyang ulo, ngunit kinuyom niya pa rin ang kanyang mga ngipin habang iniisip, hindi ito panaginip. Bagaman hindi ko alam kung bakit, bumalik ako sa nakaraan. Tiningnan niya ang estatwa na nababalutan ng kanyang dugo. Kung susundin ko ang mga alaala ko sa nakaraan, sa loob ng 3 taon, magbabago si Long Hualin. Galit siyang tumayo roon, nakatingin sa hinaharap ng may determinasyon. Iyon ang araw na malilipol ang aming angkan. Tumingin sa kanya ang lahat sa paligid ng may pagkalito. Patuloy pa rin siyang nalulubog sa kanyang determinasyon. Ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi habang nakatingin siya sa hinaharap. Tiyak na poprotektahan ang lahat sa pagkakataong ito. Poprotektahan ko ang Tianzong Sect at ang aking pamilya. Tandaan, siguraduhin tama ang pangalan na Long Hualin at Lian Hua mula sa nobela. Ang Tianzong Sect ay matatagpuan sa Haxia County, malapit sa Tianzong Mountain sa lalawigan ng Henan. Sa paligid ng Tianzong Mountain, maraming pamilya ang pumili ng pangalan ng bundok bilang kanilang pangalan ng pamilya. Kabilang dito ang angkan ng Long ng Tianzong Sect, ang angkan na pinagsama-sama ang lahat ng puwersa rito. Ang imahe ng isang napakalaki at galit na asul na dragon ay lumitaw sa harapan.
Iginagalang ng mga tao ng Henan ang Tianzong sect na may titulong Tianzong Dragon Gate. Tandaan, maaaring palitan ang pangalang ito kung iba ito sa nobela. Ang mga nakaranas ng ginintuang panahon ay nagsabi na ang otoridad ng Tianzong sect noon ay nakakatakot. Ngunit ang plaque na may nakasulat na Tianzong sect ay lumang-luma na. Dito, dahil malayo na ang kaluwalhatian, wala nang tumatawag sa Tianzong sect na Tianzong Dragon Gate. Ang Tianzong Dragon Gate ay kilala na lamang bilang Tianzong sect. Ibinaba ni Long Fiyang ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at bumuntong hininga. Tandaan, maaaring palitan ang pangalan na Ti Long Fiyang Ti kung iba ito sa nobela. Nako, 35 taon na ang nakalipas. Ang lalaking ito ay ang pinuno ng Tianzong sect, si Long Fiyang. Bumuntong hininga siya ng may pagkabahala. Simula nang lumitaw si Long Kaosyang, hindi pa nakakapagpalaki ang Henan ng isa pang henyo na kasing maliwanag niya. Tandaan, maaaring palitan ang pangalan na Ilong Kaosyang Ti kung iba ito sa nobela. Patuloy siyang nakaupo sa mesa na bato at nagsalita sa babaeng kaharap niya. Sa ngayon, itinuturing lamang ng lahat ang sekta na ito bilang isang pamilya. Ang eskrima ay humihina. Ang pinakamasakit ay hindi ko ito kayang tanggihan. Ngumiti lamang ang asawa ni Long at nagsalin ng tsaa bilang tugon sa kanyang sinabi. Sana ay gumaling agad si Hualin at muling iangat ang Tianzong sect sa tuktok. Tandaan, maaaring palitan ang pangalan na Hualin kung iba ito sa nobela. Siguraduhing tama ang relasyon nilang dalawa. Tumango siya. Alam na alam ng aking asawa. Bumuntong hininga siya at patuloy na sinabi sa kanya ang kanyang mga iniisip. Ganon na lamang kamuhi sa akin si Hualin. Lahat ng ginagawa ko ay para sa kanyang ikabubuti. Ngunit marahil ang aking pagkakamali ay naging padalos-dalos ako sa muling pagpapakasal nang hindi pa siya nakakaahon sa sakit na dulot ng pagkawala ng kanyang ina. Umiti siya at bumuntong hininga habang patuloy siyang pinapayuhan. Siguro dapat kang maghintay ng mas matagal. Siguro kailangan niya ng mas maraming oras para umangkop sa lahat. Tumingala si Long Fiyang sa hinaharap. Sa paligid ng hardin dito, sabi niya nang may kawalan ng pag-asa, umaasa akong gaganda ang relasyon namin bilang mag-ama, ngunit lalo lamang itong lumalayo. Pagkatapos sabihin ito, niyakap ni Long Fiyang ang kanyang ulo at isinalaysay ang pangyayari noong araw na iyon. 5 araw na ang nakalipas, pumunta ako para bisitahin si Hualin, ngunit nagtayo siya ng estatwang bato, na sinasabi sa akin na makipag-usap sa estatwa sa halip na sa kanya. Patuloy siyang nagsalita ng may kalungkutan, paumanhin, aking asawa. Masyado akong madaldal ngayon. Sa sandaling iyon, tumakbo si Lian Hua nang may pag-aalala at sinabi, pinuno ng sekta. Lumingon siya. Nang makita niya siya, bahagya siyang nagulat. Lian Hua. Anong nangyayari? Bakit ka nagmamadali? Umiiyak siya habang nagsasabi, Hualin Ginoodi. Bigla siyang nagsalita ng may pagmamadali, huwag kang umiyak. Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari, Lian Hua. Ang mga sumunod niyang salita ay nagpatigil sa kanilang dalawa. Sinaktan na naman ni Hualin ang kanyang sarili at nawala ng malay. Nang marinig ito, bahagya siyang nagulat at nagtanong, ano? Sa loob ng silid, si Long Hualin ay nakahiga pa rin roon. Tila nagkakaroon siya ng lagnat, nananaginip ng isang bagay na napakasakit na dahilan para sumigaw siya. Ang imahe na lumabas sa kanyang isipan ay isang talon. Siya ay masayang tumatawa kasama ang kanyang ina. Tandaan, maaaring palitan ang relasyon nila kung mali ito. Umiti siya at nagtanong sa kanya, Hualin, bakit gustong-gusto mo ang Langzen Falls? Tandaan, maaaring palitan ang pangalan kung mali ito. Umiti siya at tumango bilang pagsang-ayon sa kanyang sinabi. Opo, maraming carp dito. Tandaan, maaaring palitan ang pangalan kung mali ito. Pagkatapos, masaya niyang hinuli ang isang carp. Umiti siya at sinabi sa kanya, Ina, tingnan mo. Nahuli ko ang isang malaking carp. Agad na nanlaki ang mga mata ni Long Hualin nang tumingin siya sa kanyang ina. Naguguluhan siyang lumapit sa kanya at sumigaw, Ina. Nakahiga siya sa bato. Kaagad, dinala siya para magamot. Sa panahong iyon, nakahiga siya sa ospital na walang tigil na tinatawag ang kanyang pangalan. Lin Hualin. Nang makita niyang umiiyak pa rin siya, inabot ng kanyang ina ang kanyang kamay patungo sa kanya at inalo siya. Halika rito, aking mahal na anak.
Gustong-gusto mo ang carp, ngunit hindi na kita masasabayan sa paghuli ng isda. Paumanhin, aking anak. Umiyak si Long Hualin at yumakap sa kanyang ina. Ngumiti siya at sinabi sa kanya, ayos lang ako, kaya huwag kang umiyak. Patuloy siyang inalo ng kanyang ina. Huwag kang maging mahina. Nang marinig ang mga salitang ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na figura ng isang kakaibang lalaki ang pumasok sa kanyang paningin na nagdulot sa kanya ng labis na takot. Maging malakas, aking anak. Ibinuka ng demonyong ito ang kanyang bibig para atakihin siya, na nagdulot sa kanya para sumigaw ng baliw. Oras na para ibigay mo na ang katawan na ito sa ina. Ang panaginip na ito ang nagpagising kay Long Hualin at sumigaw ng may pagkalito. Hingal siyang tumingin sa kanyang maliit na silid. Ang mga bagay dito ay nakaayos ng maayos na nagdulot sa kanya ng bahagyang pagtataka. Pamilyar at hindi pamilyar ang senaryong ito. Ito ang silid na tinirhan ko noong bata pa ako. Tumingin siya sa mesa at silya dito pa rin na nagpapatunay na. Tumingin si Long Hualin sa paligid ng silid. Kaagad siyang nagsalita ng may katiyakan, talagang bumalik ako sa nakaraan. Tandaan, siguraduhing tama ang pangalan na Long Hualin mula sa nobela. Pagkatapos niyang sabihin ito, kinuyom niya ang kanyang mga ngipin ng may determinasyon. Ang nakaraan na dating kinamumuhian ko, ang paglayo sa aking pamilya di. Ang imahe ng kanyang ama na tinusok ng 4 na espada ay pumasok sa kanyang isipan. Humantong ito sa pagpanao ng aking ama, ang pagkawatak-watak ng aking pamilya. Marahil ang sumunod niyang iniisip ang nagtulak kay Long Hualin na maging mas determinado pa. Batay sa nalalaman ko tungkol sa hinaharap, mapipigilan ko ang lahat ng trahedya. Sa sandaling iyon, dumaloy ang pulang liwanag sa kanyang katawan na bahagyan niyang ikinagulat. Sa labas, nag-uusap ang mga katulong. Hindi nakalimutan ng isang katulong na sabihin, giniba talaga niya ang estatwa gamit ang kanyang ulo. Pagkatapos ay itinaas ng katulong na ito ang kanyang kamay para ipaliwanag, paano mangyayari iyon? Paano magagawa iyon ng isang taong mahina na gaya niya? Bukod pa rito, hindi pa nakakapag-ensayo ng martial arts si Long Hualin. Agad na kinumpirma ng katulong sa kanyang tabi, nakita ko mismo gamit ang aking mga mata. Patuloy silang nag-uusap, kung hindi siya pinasukan ng anumang puwersa, paano mangyayari iyon? Bago pa niya matapos ang pangungusap, binuksan ni Long Hualin ang pinto at lumabas. Nang makita siyang papalapit sa kanila, agad na nagpaliwanag ang dalawang babae, Ginoo, hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Tumayo pa rin roon si Long Hualin, naguguluhang hinahawakan ang kanyang tiyan at nag-iisip, bakit ganito ang aking katawan? Biglang uminit sa aking dantayan gusto ko di. Ang kanyang katawan ay agad na humihingal ng may kahirapan. Gustong yakapin ang isang babae. Anong kabaliwan ito? Tandaan, tiyakin kung ang dantian ay tama sa nobela. Naalala niya ang kanyang sarili sa nakaraan na kalmadong umiinom ng tsaa sa mesa. Ang sarili ko sa panahong ito ay wala man lang pagnanasa. Hirap pang tumayo kaya paano ko magagawa iyon? Kaagad pagkatapos noon, naalala niya ang matandang demonyong Panginoon na nagdulot sa kanyang pagkalito. Ang aura na ito ay ang aura ng matandang hukluban na iyon. Malinaw kong nararamdaman na ang kanyang aura ay napuno at naging yang energy sa aking katawan. Labis na hindi komportable ang kanyang katawan, kaya hinampas niya ang kanyang sarili. Ang malakas na aura na ito ay hindi kayang pigilan. Kumukulo ito ng marahas. Kung magpapatuloy ito, magiging mapanganib. Kung magpapatuloy itong nagbabadyang at mapanupil na aura na ito. Isang nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Baka gumawa ako ng bagay na hindi ko na kayang bawiin. Agad siyang tumakbo palabas, dumaan sa dalawang katulong na nagdulot sa kanilang pagtataka. Ginoo, pagkatapos ay nakatingin silang umiiyak sa kanya at sabay na nagsalita, malamig pa rin ang panahon, ngunit manipis ang iyong damit. Aparusahan kami. Hindi pinansin ni Long Hualin ang mga salitang ito. Mabilis siyang tumakbo papunta sa gubat. Sa sandaling iyon, napalibutan siya ng isang pulang aura. Isang nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Kung hindi ako mag-iingat, tuluyan akong masusupil ng aura. Pumasok siya sa bamboo forest. Pagkatapos ay tumalon siya pasulong. Kung narito, agad na tumalon si Long Hualin pababa sa talon.
Tila nang bumaba siya sa tubig, tuluyan na niyang napalaya ang lahat. Tumayo roon si Long Hualin pagod na hingal. Sa kanyang mukha, may isang napakagandang ngiti. Siya ay nasisiyahan ng malaki. Sa wakas, nanatili akong buhay. Sa sandaling iyon, may isang boses na narinig mula sa kanyang likuran. Hualin! Nanlaki ang kanyang mga mata at tumingin pasulong ng may pagkamangha. Nag-aalala siyang sumugod sa kanya. Nagulat siyang nagtanong sa kanya, Ama? Si Long Fiyang ay tumatakbo patungo sa kanya at nag-aalalang nagtanong, anong nangyari? Hualin ni. Umiiyak siya at nag-aalalang hinawakan ang kanyang ulo. Kahit gaano mo pa ako kamuhian, ngunit sa ganitong malamig na panahon, gusto mo bang magpakamatay? Batang lalaki. Patuloy siyang nagsasalita ng may panunuya. Ayos lang ba ang iyong ulo at katawan? Nang makita niya ang kanyang ama sa harapan niya, hindi niya nagawang pigilan ang pagtulo ng mga luha. Talagang miss na kita, ama. Agad na tumugon si Long Hualin. Itinaas niya ang kanyang kamay na nanginginig patungo sa hinaharap. Gayunpaman, kung bigla akong naging malapit sa kanya, magtataka ba ang lahat? Pinasaya niya ang kanyang sarili at pinakalma muna ang kanyang sarili. Siguro dapat kong dahan-dahan na masanay sa lahat. Sa sandaling iyon, niyakap ni Long Hualin si Long Fiyang. Nahulog siya sa kanyang mga iniisip. Sige, dahan-dahan kong gagawin. Ibinaon niya ang kanyang ulo sa balikat ni Long Fiyang at sinabi, Ama anak, bumalik na ako. Ang lahat sa paligid ay nakasaksi ng senaryong ito at tumitig sa kanilang dalawa ng may pagkamangha. Patuloy siyang nalulubog sa kanyang mga iniisip, ito ba ipanaginip? Kung, wag niyo na po akong gisingin. Kung ito ay isang ilusyon, sana'y magtagal ito magpakailanman. Lumipas ang oras ng napakabilis at lumipat sa 3 buwan. Masayang nakaupo si Long Hualin at nangingisda kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Ang batang ito ay si Long Qizhong, ang nakababatang kapatid ni Long Hualin sa ibang ina. Tandaan, siguraduhing tama ang pangalan na Long Qizhong kung iba ito sa nobela. Ngumiti siya at sinabi, Kuya, mukhang mananalo ako sa paligsahan sa pangingisda sa pagkakataong ito. Tumawa ng masaya si Long Hualin bilang tugon sa kanyang sinabi, bata ka di.